Mahalaga sapagkat ang conversion ay kailangan ng tao maging spiritual, maging physical, maging lahi ng bawat tao as Christ believers. So, ang atin po ngayong pagtatalakay sa hapong ito ay tungkol po sa katunayan ng aral ng sabi ni Apostol Marcos in chapter 2 verse 27. Tingnan natin sa ating Biblia. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabat. Yun. Malinaw na ginawa ang sabat ng dahil sa tao. Okay. So sa kapahingahan na siyang katuparan ng ikapitong araw, walang ibang ating Panginoon sa Kristo. Ang sabat ginawa para sa tao. Ang tao sa kasalukuyan ngayon ay may iba't ibang mga lahi na pinagmulan. At kung titingnan ng history, medyo mahaba po ang mga lahi sapagkat sa Pilipinas lang, sa ilalim po ng 6,000 languages in the whole world, iba't ibang lahi po na mayroong pinagmulan ng bawat tao. Laging sa Metro Manila, iba't ibang lahi, halo-halo po ang tao. Ngunit through Jesus Christ, ipinakita po yung kabuuhan sa panahon natin kung paano ang tao makatiyak sa lahi ng kanyang sinusundan sapagkat ang tao hindi naabot po ng more than 130 years. So doon na naglalaro kalimitan ng edad 60, 70, 80, 90. Ngayon, ipinaliwanag ng karamihang mga tagapagturo maging sa Biblia, sa sulat din ni Apostol Pablo, na maingatang buo ang katawan, kaluluwa at espiritu. Na itong katawan ay meron pong pinagmulang lahi na ang lahi ay makikita sa pamagitan ng katawan, na kung hindi nakikita ang kaluluwa, makikita sa katawan. Na yung katawan, kapag siya ay naglilingkod sa Diyos, makikita sa kanya yung espiritu na hindi nakikita at yung espiritu kung saan nagmula ang larawan na mula sa Diyos, kung anong lahi ang pinagmulan. So pagtiyak po ito sa ating panahon bilang mga lingkod ng Diyos sapagkat ang lahi ay napakahalaga at nagpaliwanag ang ating Apostol Pablo tungkol po dito kung ano po ang kanyang ipinaabot sa buong daigdig pagdating sa lahi. Sa chapter 2 verse 40 ng Gawa, Tagalog. At lumalaki ang bata, at lumalakad, at napupulpot sa karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Acts chapter 2 verse 40, Gawa chapter 2 verse 40. At sa iba pang maraming salita ay nagpatutungo siya, at nangaral sa kanila, na sinasabi, Porkit. O sino? Yung mga nakakita. At sa iba pang maraming salita ay nagpapatutungo siya, at nangaral sa kanila, na sinasabi, magsikligtas kayo sa likong langit ito. Yun. Sa talatang yun ay nilinaw po maging sa English Bible. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourself
Save yourself from this untoward generation. So, individual po ito. Lalo na yung mga nakasumpong sa katotohanan, paglilingkod sa Diyos. Kung anong lahi ang pinagmulan ng bawat tao, save yourself. Hindi natin ma-save ang ating sarili sa sarili nating paraan. Liban kung mayroong tagapagligtas sa tao. Ang lahi na pinagmulan natin, lahat, ay lahi na kailangan layuan natin. Yung lahi na pinagmulan natin as a Christ believers. As human, as a simple man and woman, pwede siyang mamuhay sa daigdig nito pero hindi siya mag-expect yung promise ng Diyos after all. Kasi po, ang pinaka-the best na hangad ng lahat ng mga believers, yung makareceive siya ng eternal life. Material things, lahat iwan eh. Walang saysay lahat yun. Ngunit, ipinakita po sa Biblia, yung salitang save yourselves. Save yourselves from this untoward generation. So, ilang lahi ngayon ang meron sa bansang Pilipinas na merong halos more than 125 million. Iba't ibang lahi iyon. May taga-Sikihor. Mga lugar kung saan yung mga bantugan, kung tawagin sa Bisaya, na mga lugar kung saan may mga anting-anting, may mga kinaadman, mga orasyonan, mga lugar kung saan po kilala na mga mambabarang, mga lugar na kinatatakutan, lalo na po kapag hindi kilala ng tao ang Diyos. Now, sa Revelation po, chapter 5, verse 5, bilang mga manampalataya sa Diyos through Jesus Christ, itong binanggit ko po na individual ng bawat tao, ipinakita ng banal na kasulatan yung tungkol sa pinag-uusapan natin kung paano labanan, kung paano lumipat, kung paano kilalanin ng bawat tao upang maging kaisa siyang tribo. Yan na. Tingnan natin. Revelation chapter 5, verse 5. At sinabi sa akin na isa sa matanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon ng Juda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ang aklat at ang pitong tapat nito. Yun. Ito yung magbukas ng aklat magmula sa ugat ni David. Ibig sabihin, itong aklat na ito, hindi ito mabubuksan kung walang magbukas. At yung magbukas nito mula sa ugat ni David. Sa English Bible, And one of the elders said unto me, weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. saan galing yung magbukas ng 7 selyo? At mula sa tribo ni David, sa ugat ni David, mula sa lahi ng yan. Ngayon, ang lahi ni Huda ay isa sa mga lahi ng 12 angkan ng Israel. Yan. Meron naman si Isakar, meron naman si Benjamin, nandoon naman si Naphtali, si Simeon. Bakit doon siya lumitaw? Sa angkan ni Huda. Anong meron sa angkan ni Huda? Sapagkat si Huda ay mula sa angkan ni David.
ang Huda na pinagmulan ng angkan ni David, siya din ang pinagmulan ng lahi ni Jose. Na itong Jose, nung nagbuntis si Mary, alam niya na hindi niya pinakialaman si Mary. Ngunit, dahil sa prinsipyo ng isang tao, tulad ni Jose, sinikap niya at inisip niya na iwanan si Mary. At ayon po sa paliwanag ng Biblia, nais lang po natin i-summarize. Nung kinausap si Joseph ng anghel na ang pinagbuntis ni Mary ay mula sa banal na espiritu, nagkaroon ng takot si Jose upang huwag sundin ang kanya pong pasya na layuan si Mary. At dahil sa kinausap siya ng anghel, nagkaroon siya ng pasya kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya at kay Mary. Susundin po ni Jose. Ngunit kung titingnan mo, si Jose lang ang maituring na mula sa angkan ni Huda, na kung paano si Mary naging kaisa na rin sa angkan sa pamamagitan ni Jose, na ang angkan ni Jose ay mula sa angkan ni David. Nang pinanganak si Jesus Christ ni Mary, dahil nga si Mary asawa ni Jose, at dahil nga si Jesus Christ ay mula sa banal na espiritu, ang ipinakita ng scripture, at mababasa natin po yan sa 1 Samuel chapter 17, at makikita natin, tingnan muna natin yung isang scripture doon, kung paano po, sapagkat yung history ni David ay napakahalaga po na makita natin sa ating panahon kung paano po ang nangyayari. Okay, tingnan muna natin na sa First King. Okay, First King muna tayo. First King tayo ha. Puntahan natin yung aklat ng First King. Simulan natin sa verse 10. Chapter 17, verse 10. Gayoy bumakon siya at naparoon sa rikta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang babae ay nandoon na namumulot ng mga patman. At tinawag niya siya at sinabi, sinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Yes. Tuloy mo lang po. Titingnan natin yung At nang siya yumaon, history. tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako ng sinasamo ko sa iyo ng isang sulong pinapay sa iyong kamay. Number 12. At kaniyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting pinapay, kundi isang sakop na harina sa musik at isang langit sa banga. At narito, ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Tuloy lang. At sinabi ni Elias sa kanya, Elias, huwag kang matakot, lumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting pinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo. Para sa iyong anak. Amen. Okay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang busi ng harina ay hindi makukulangan, ang banga ng langis man ay mababawasan, hanggang sa araw na magpaulan ng ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Okay, tuloy.
dumaon at ginawa ang ayon sa sabi na Elias at kumain ang babae. Anong ka ng verse? Anong verse ka na? 15. 1 Samuel chapter? 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Okay, simulan mo sa verse 15. Okay. Ngunit si David ay nagpaparoon pa rito mula kay Saul, upang pasabsabi ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. 16. Lumapit ang Pelestiyo sa umaga at hapon, at sumarap na 4 araw. 17. At sinabi ni Isaiah kay David na kanyang anak, dalhin mo ngayon sa iyong mga kapatid at isang pa, isang trigo, at sinangag, at itong 10 tinapay, at dalhin mo madali sa pagpapuso sa iyong mga kapatid. 18. Ibig sabi parang naging utusan si David yan. Okay, tuloy mo na. At kesong ito sa kapitan ng kanilang libo, at tingnan mo kung ano ang kalagayan ng iyong mga kapatid, at kumuha ka ng pinakakatuyunayan. Number 19. 19. Saul nga at sila at ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay nasa libis ng ilang na makikipaglaban sa mga Pilisteo. 20. At si David ay bumangong maaga, kinumagahan, at iniwan ang tupa na may isang tagapag-alaga, at nagdala at lumaon. Kaya nang inuutos sa kanya ni Isay. At sila'y naparoon sa kinaroroonan ng mga taro, habang ang hukbo na lumalabas sa pakikipaglaban ay sumisigaw ng pakikipagbaka. 21. At ang Israel at ang mga Pelestiyo ay nakahanay na sa pagbabaka hukbo laban sa hukbo. At iniwan ni David ang kanyang daladalahan sa kamay ng tagapagkinat ng daladalahan, at tumakbo sa hukbo, at naparoon, at bumati sa kanyang mga kapatid. Yes. 23. At sa kanyang pakikipag-usap sa kanila, narito dumating ang bayani, ang Pilisteo na tagagat, Goliath, at ang pangalan mula sa hanay ng mga Goliath. Pilisteo. At sa salita ng ayon sa mga gayong di salita, at narinig ni David. At lahat ng mga lalaki sa Israel, pagkakita sa lalaki yaon, ay tumakas mula sa kanyang harapan. Takot sila. At natakot na mainam. 25. At ang mga lalaki ng Israel ay nagsabi, nakita ba ninyo ang lalaki yan na sumasakpa? Tunay na sumasakpa siya upang mga hamon ng sa Israel. At mangyayari ng lalaki makapatay sa kanya ay kayayamanin ng hari ng malaking kayamanan. At ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae at palalayain sa Israel. Saan ka na? Ang bahayanan ng kanyang ama. 31 ka na, 31. Verse 31. Medyo mahaba ang scripture. 31. Pero hindi mahaba pong pagbabasa. Amen. At nang marinig ang mga salita na sinalita ni David ay sinaysay niya nila sa harap ni Saul. At siya ay pinasundo niya. At sinabi ni David kay Saul, huwag manglupay-pay ang puso ng sino man dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at magkikipaglaban sa Pilisteo ito. 33. At sinabi ni Saul kay David, hindi ka magkapaparoon laban sa Pilisteo ito, upang makipaglaban sa kanya, sapagkat ikaw ay isang bata, at siya ay isang lalaking mga pangdirigma wala sa kaniyang pagkabata. 34. At sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay mag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama, at pagka pumaro ang isang leon o isang uso, at kinukuha ang isang kordero sa kawan. At lumalabas, ako hinahabol ko siya at akong sinasaktan, at aking inibuligtas sa kaniyang bibig, at pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan, at aking sinasaktan at aking pinapatay.
Yun ang patunay ni David bilang pastor. Okay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang Hmm. uso at ang Pilistiyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanilang yaman. Kaniyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos sa buhay. 7. 7. At sinabi ni David, ang Panginoon ang nagligtas sa akin sa mga panggamot ng leon at sa panggamot ng oso. Ay pangamot ng oso. Pangamot ng Siyang uso. magliligtas sa akin sa kamay ng Palestinian ito. Yes. At sinabi ni Saul kay David, Mm. baon ka at ang Panginoon ay isa sa iyo. Mm. Okay. At sinandabahan ni Saul si David ng kaniyang mga sandata Mm. at kaniyang inilagay ang isang turban ng santo sa kaniyang ulo. At kaniyang sinuotan siya ng isang baluti sa katawan. Mm. 9. At ibinigay si David ang tabak niya sa kanyang sandata at pinatinikmang yumaon. Pinatinikmang yumaon. Sapagkat hindi pa niya natitikman at sinabi ni David kay Saul, hindi ako makayayaon, nagdala ko ang mga ito. Sapagkat hindi ko pa natitikman. At bawang hinubad ni David sa kanya. At tinignan niya ang kaniyang pinanganan niya ang kanyang tungkod sa kaniyang kamay. At tumili siya ng ilimang makinis na bato mula sa batis at isinilid sa tungkod ng kanyang dala. Makatuwid pa guys sa kanyang tungkod, pastor, at ang kaniyang pangilagkot ay nasa kaniyang kamay at siya'y lumapit sa Palistiyo. At nagpatuloy ang Palistiyo at lumapit kay David. At ang lalaki na may dala ng kalasan ay namumuna sa kanya. Nang tumingin ang Pilistiyo at makita si David ay kaniyang niwalan ng kabuluhan. Sapagkat siya ay bata pa, magpula ang pisngi at may magandang bigas. At sinabi ng Pilistiyo kay David, ako ba ay aso na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkol? At nilaay ko Pilistiyo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. At sinabi ng Pilistiyo kay David, halika at aking ibibigay ang iyong laban sa mga ibon sa ipapawid at sa mga hayop sa parang. Nang magkagayon, sinabi ka David sa Pilistiyo, ikaw ay paririto sa akin at may tabak at may malaking sipat at may kalasan. Ngunit ako paririto laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga bawal ng Israel ay yung hinahamon. Yan. Okay. Medyo mahaba ang pagkabasa, no? Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupunutin ko ang ulo ko at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Palestiniyo sa mga ibon sa ipapawid sa araw na ito at sa mababangis na hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos na isa Israel. Okay, tama na. Haba ng paliwanag, di po? Ang galing ng pagkasulat. Nung una, tinakot muna ang mga Israelita sa hukbo ng mga Pilistiyo. Magkabilang pangpang sila. Yung takutan. Itong David, utusan doon sa kanyang mga kapatid na baka nagugutom na. Dalhan mo sila doon. Parang pinaka-messenger siya. Umabot ng 40 days ang bantaan na ang sabi ni Goliath, kung sino ang matapang sa inyo, isa lang. Pag napatay ako, susunod kami sa inyo. Pero pag kayo ang napatay ko, kayo naman magpasakop sa amin. Wala silang nakuhang tao kasi takot sila sa higante. Takot silang lumaban sapagkat si Goliath, bukod sa kompleto ang sandata, higante. Ngayon, bukod sa takot sila, matatanda na rin sila. Pati yung mga kapatid ni David, mga edad na
Hindi na pwede makipaglaban physical kasi may mga edad na. Ngunit itong David, napansin niya, in 40 days, balik-balik doon, dala ng pagkain, dala ng tubig. Ikaw muna, parang nahamon siya na mga leon nga, mga tuso nga, pinagpapatay ko. Sino ba to? Si Goliath lang, mag-isa. Di, nalaman ngayon ni Saul na itong David, matapang na gusto niyang kalabanin yung Pilisteo. Ang ginawa ni Saul, pinatawag si David, "Hoy, bata ka pa, di ka pa pwede." Ang ginawa ni David, sinaysay niya ang kanyang experience sa bukid. Nahikayat si Saul, "O sige, itong kasuotan ko, hindi ko pa nasuot to." Pinasuot niya kay David at hinarap ni David si Goliath. Pumili siya ng ilang makinis na bato. Ilan? Ilang bato ang pinili niya? Medyo mahaba yun ah. Ha? Inis na bato ko naman sa tapa. 5 ba pagkasabi? Tingnan natin yung scripture. Yan sa verse na yan. Doon lang nalagpasan. Yan lang sa 1 Samuel chapter 17. I-clear natin ha. Ilang bato yung kanyang pinili? Ilan? Oh, yan. Ilan? Saan makita? Verse Samuel. Chapter 17 verse 40. 1 Samuel chapter 17 verse 40. Limang makinis na bato. Ah. Limang makinis na bato. Ilang sapatos. At pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis at isinilid sa supot na kanyang dala sa makatuwid bagay sa kanyang supot. Pastor at ang kanyang paghilagpos ay nasa kanyang kamay at siya ay lumapit sa Pilisteo. Sabi niya kanina, sa pangalan ng Panginoon. Ginamit niya ang kanya pong karanasan sa pakikipagdigma sa gubat at sa pakikipaglaban niya sa Pilisteo sa pangalan ng Panginoon. Pinutulan niya ng liig yun. Ngayon, dito po sa pinag-uusapan natin ito. Kaya pala, si Jesus Christ, si Mary ang napili na pinakabirhin na babae sapagkat yung 10 virgin na binanggit sa Scripture sa New Testament, 5 yung wise at 5 din yung foolish. Pero same silang virgin. Ngunit itong 5, nakapwa sila naghihintay na 10 nung dumating ang Panginoon. Yung 5 saka naubusan ng langis. Yung 5, merong baong langis. Nung dumating ang Panginoon, naubusan yung 5 ng langis. Ang ginawa ng 5 dahil naubusan sila, bumili. Wala silang mapagbilhan. At pagbalik nila, dahil wala silang nadala, pagbalik nila, kumatok sila, hindi na sila pwedeng pumasok dahil sarado na yung pinto. Ibig sabihin, ang 6 na bato, 5 bato na ginamit ni David, nung kinuha niya, yung 5 na yun is perfect choice yun. Perfect choice na anytime, umaasa yun na ang Diyos, ang Panginoon, darating
na habang naghihintay sila, yung langis nilang baon na may lampara, kapwa sila nagpaningas. Like in our time, and how many thousands of churches today, ang daming mga churches ngayon na kinikilala si Jesus Christ, Savior, Redeemer, kinikilala si Jesus Christ na healer, mediator. Ngunit ang 5 dito, siyang pinili sapagkat itong 5 ay meron pong paghahanda na anytime dumating ang Panginoon, if we took coming of the Lord, ang taong ito handa sa anumang araw. Hindi nakadesign ang kanyang isip sa monthly, sa weekly, kundi nakadesign siya anytime habang nabubuhay siya sa daigdig na ito. Like David. Si David isang sanggol, hindi mapagkatiwalaan sa labanan sapagkat sa ating panahon, kadalasan pong kinikilala ng tao, kapag fighter ka, sanay ka sa labanan, may edad ka na, may kasapatan ka ng gulang, ito yung nararapat. Pero sa panahon ni David, ipinakita po na ang kabataan niya sa daming matatanda at magaling na Israelita na magaling sa labanan, si David ang pinili actually ng Diyos para ibuwal si Goliath. Ngayon, what is the doctrine in our time? Like Goliath. Anong doktrina ngayon na pinaiiral sa ating panahon na sinusundan ng maraming 10 virgin? Doktrina ng samba ng lingguhan. Doktrina ng pahinga sa ikapitong araw. Unleavened bread. Pentecost. Passover. New Year. Birth of Jesus Christ. Yung 7 na yon, ipinakita po sa time natin kung paano nasunod ngayon yan ng sino man at sinong natakot, bakit ayaw nilang sumunod yan. Sa tamang pizza, sa tamang buwan, na hindi lang sa pagsunod kundi pinangaral ang salita ng Diyos na pagdating kay Kristo, sinabi niya, ang turo ko hindi akin kundi mula sa Ama. Ang pagkain ko ay upang gawin ang kalooban ng Ama. Ibig sabihin, hindi lang sa salita, kundi ginawa ni David, yung sinabi niya na lahat ng ginawa niya sa bukid, mga leon at uso, kapag ang kanyang mga pinastulan ay lulusubin ng mga uso, siya ang kalaban nun at pinagpapatay niya. Ibig sabihin, sinanay ng Diyos si David sa bukid, sinanay si David sa anumang sitwasyon, at hanggat sa ang Israel nanginig sa takot kay Goliath. Saka ngayon ginamit ng Diyos si David para patunayan na sa isang bata na katulad ni David, kaya niyang itumba sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, sa ating panahon, itong tribo na pinag-uusapan natin ito, tinitiyak natin ito sapagkat ang tribo ng Huda na doon lumabas si Jesus Christ sa pagitan ni Mary, pero si Joseph talaga ang mula sa angkan ni David, mula sa angkan ni Huda, hindi si Mary. Pero naging kasama na rin si Mary doon sa angkan ng Huda sapagkat ngayon sa tao, kapag nag-asawa ang mag-asawa, ang dadalhin na apelyido ng babae yung lalaki. At pag sinabing ang apelyido Polonyo, ang asawa na rin, ang bitbit niyan Polonyo, pati yung mga anak Polonyo. Yan ang tribo nila. Yan ang lahi nila. Pag sinabing, saan galing yung lahi ng mga Polonyo? Ay galing Bicol. Saan lahi ang mga apelyidong Polanya?
galing Surigao, galing Ilocos. Tulad ng Israel, hindi naman talaga bansa yan kundi tribo. Dahil yung Israel magmula sa angkan ni Jacob. At si Jacob ay meron pong 12 tribes at isa na po yung tribo ni Judah. Yan. Ngayon, binanggit ng scripture kanina sa chapter 2 ng Acts, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Ibig sabihin, hindi lang po ang apelyido natin, nataglay natin na doon tatayuan ng sinumang tao, kundi ang tao makiisa doon sa tribo kung saang tribo lumabas yung Savior. Ang sino mang mananampalataya, especially the Christians, makiisa doon sa tribong yun sapagkat yung tribo na pinagmulan ni Joseph, tribo ni David, si David naging hari ng Israel. Ibig sabihin, merong leadership ang tribo na taglay and supposedly sa mga believers na kapag believers ka in Christ today, ibig sabihin, kung paano si David kaya niyang itumba ang higanting doktrina, si Goliath, maging sa panahon din natin, kaya din natin gawin at magagawa din ng mga Christians. Ang tanong, hindi magawa. Hindi magawa ng mga Christians sapagkat ngayon karamihan po saan galing ang Sunday na declaration na first day of the week from 321 century. Tayo may mga anak, may mga pinsan nandoon nagsisimba tuwing linggo. Hindi siya biblical. Hindi kaya nilang labanan. Bakit po? Kapag government employee ka, ang off mo lang sa Sabadot Linggo. Ang simba mo lang sa Sabadot Linggo. Ngayon kung magsimba ka na hindi linggo, katulad ngayon halimbawa po is Wednesday, absent ka. Eh kung sa loob ng isang taon at once a week absent ka, meron kang apat na sa isang buwan, meron kang apat na absent sa opisina, sa company. Sa isang taon, sa 12 months, sa apat na araw sa isang buwan, siguro wala pang 2 years, tanggal ka na sa trabaho. Ay paano kung may mga anak ka, may estudyante ka, paano mo ngayon yan isurvive? At pipiliin mo ngayon, mag-Sunday na lang ako. Ganon ang nangyari sa Israel. Natakot sila. Nanginginig sila sa takot pag nakita nila sa gulayan. Kasi ang nasa isip nila, hindi namin kaya. In our time, marami ngayon. At karamitan po sa mga pinag-uusapan natin na hindi kayang gampanan at nasa kanila ang takot, kalimitan mga professional. Tapos ng teacher, tapos ng engineer, tapos ng doktor, tapos ng anong klaseng profession na yan. Natakot sila. Baka hindi sila masweldohan. Kung paano nanginginig sa takot ang Israel noong unang panahon, ganon din sa panahon natin. Mga pastor, mga churches, halos sunod sa traditions of men. Maliwanag ang scripture sa Colossus chapter 2 verse 8. Yung philosophy na yan, hindi kay Christ, kundi the philosophy of man, worldly philosophy. Ngayon, titingnan natin dito sapagkat pinatunayan po ng scripture yung tribo natin, pwede naman siyang wag na siyang pakialaman. Pero as a Christ believers, hindi pwedeng hindi mo siya i-arrange talaga yon. Sapagkat kailangan nakalinya ka dyan at like David, like Jesus Christ, pinagtanggol niya hanggang sa cross ng Calvary yung utos ng Ama kung paano niya i-accomplish yung utos sa kanya to save and to redeem. Tulad nung sinabi ng anghel kay Virgin Mary. Okay. Sa Marcos chapter 2, verse 21, pagdating po sa Christianity, ito po ang pinakita dyan. Pagdating sa Christianity, chapter 2, verse 21. Walang taong nagsasaksay ng matibay na tayo sa Yun. damit na luma. Walang tao na magtagpi
ng ng matibay na tayo sa kapit na lupa. yan na. Walang tao. Pag sinabing walang tao, pag pinag-uusapan yung tribo na pinagmulan, pag sinabing the tribe of Jesus Christ, if you're a Christian, hindi ka pwedeng magmalaki o ipaglaban mo yung tribo mo sapagkat walang tao. Okay. Sa English Bible, kunin nyo po. No man also speak a piece of new cloth on an old garment, Yan. Okay. Sundan natin yan. Tuloy. else the new piece that will not take up taken away from the old, Mm. and the veil is made cold. Hmm. Yung lumang lalagyan sa Tagalog. Ilang taong nagtatagpi ng matibay na tayo sa damit na luma. Hmm. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak, Hmm. pinagpian. Sa makatuwid bagay ang bago sa luma at lalong tumalala ang punit. Hmm. Ibig sabihin, kailangan palitan. Pag bago ang lalagyan, bago rin yung alak ang ilalagay. Yung lumang lalagyan, hindi siya pwedeng lagyan ng bagong alak. Ibig sabihin, itong ating lahi na pinagmulan, yung salita na walang tao. Okay. Yung lahi na pinagmulan natin, luma yun eh. Bakit po? Ang propesya ni Propeta Malakias na mula pa sa inyong mga ninuno, Malakias chapter 3, verse 7. Okay. I-identify muna natin yung pinagmulan ng pagkakamali. Paano natin i-angkop ang ating tribo sa Huda? Wala ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo mga pakalikaw, Hmm. aking mga tutunin. Yan. At hindi ninyo ginalima, manumbalik kayo sa akin, Hmm. at ako'y manunumbalik sa inyo. Kailan nagmula? Mula pa sa ating mga magulang. Mula sa ating mga ninuno pa. So, we need replace. We need convert. Kaya pag sinabing, ano ka? Ay, ano ako dati? Roman Catholic, pero convert ako ng born again. Pero yung lahi, hindi siya napasok doon. Basta convert lang. Ginamit lang yung naglipat ng ibang religion, ng ibang grupo. Convert siya, pero hindi siya nakapasok doon sa pagiging tribo. Yan na. Kasi pag sinabi hindi nakapasok sa tribong yon, pag hindi siya nakapasok, ibig sabihin hindi niya kayang labanan si Goliath at takot siyang magsalita, mangaral, magturo. Kasi nga, ang pagiging higante ni Goliath, kaya niyang, sabi nga kanina, ipapakain si David sa mga aso. Kumbaga, isang dakot lang siya. Sa ating panahon, pag sinabing, ilan kayo? Office lang. Ay, sus, wala kayo sa kalingkingan namin. Kami, 1,000 kami. Hindi na alam si David, nag-iisa lang. Na napakabatang tao na may takot sa Diyos, na itong mga mandirigma sa harapan niya sa paligid, nanginginig sa takot pag nakita si Goliath. Yan na. Kaya mapapansin mo, kaya si Jesus Christ, nagbuo siya ng office lang. May gustong sumunod, hindi niya sinama. Itong gusto niya ipakita, if you are the tribes of Judah, through Jesus Christ in our time, kasi po, yung Judah, magmula po yan sa 12 tribo, magmula kay Jacob. Itong Jacob, apo ni Abraham. So natin, bali lolo si Abraham ni Jacob. Ngayon, nung nagkaanak si Abraham kay Sarah, pero bago mangyari, si Esau muna. Sapagkat itong history na ito, napakahalaga po sa tribo, dahil itong Abraham, parang nagkaroon ng panghihina silang mag-asawa. Matanda ni si Sarah, wala silang anak. Kaya sabi niya, sino ang magmana sa aking kayamanan? O di inisip nila mag-asawa, sige, sipingan mo si Agar para magkaroon ng anak. Nabuntis nga si Agar at naipanganak niya si Ismael. Ngayon, kalaunan, dahil may promise ng Diyos kay Abraham, itong Sarah ay nagbuntis
kay Isaac. Na tinawag ngayon si Sarah na Jerusalem na malaya na nasa langit sa Galacia. Ito namang ngayong Jerusalem na anak sa pagkailipin nandito sa lupa. Ang sabi ni Christ sa Matthew chapter 6 verse 9, Ama, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang tinutukoy ni Jesus Christ sa tribo na kailangan kilalanin yung Jerusalem na nasa langit na manaog pa lang manaog sa lupa. Pero yung Jerusalem sa pagkaalipin, nasa lupa na. Ibig sabihin po, kapag ang Christians, hindi siya naging tribo ng Judah, mapasailalim siya sa pagkaalipin sa tribo ng pagkaalipin, which is the old Jerusalem. Kaya hindi niya kayang patayin ang doktrina. Hindi siya makapaninindigan. Atras abante ang kanyang aral, pabago-bago ang kanyang aral kasi takot siya kay Goliath. Sino bang Goliath sa ating panahon? Pag ikaw naglingkod sa Diyos at under desire ka, hindi mo kayang panindigan ng aral. Pag ikaw naglilingkod sa Diyos at nag-alala ka sa pamilya, sa anumang bagay na iniisip mong problema, hindi mo kayang itumba si Goliath. Anong doktrina na sinutukoy sa ating panahon? Doktrina ng first day of the week. First day of the week, hindi linggo. Seventh day of the week sa Jew. Tama para sa kanila. Pagdating kay Christ, I am the Lord of Sabbath. Ang Sabbath ginawa para sa mga tao. Yung mga tao yun pag naging Judas tribe, yung mga taong yun makita sa kanila, yung kapahingahan ng namatay at muling nabuhay sa kalagayang espiritu, pag nanahan sa kanila, dumating sa kanila yung espiritu ni Jesus Christ. Na yung pangalang Jesus Christ, hindi bigay ni Joseph at ni Mary, bigay ng Diyos. Para makilala siya sa isang Diyos na tunay. Sino yon? Si Jesus Christ. Yung pangalan ng Diyos na binigay sa kanya, kaya sabi ng Apostol Juan in John chapter 17 verse 6, yung pangalang binigay sa kanya, pinakilala niya. Para kanino yon? Doon sa mga tao na tribo na katulad na pinagmulan niya. Pero kapag hindi tribo na pinagmulan niya, hindi siya makilala. Anong meron ngayong paniniwala ng marami? Jesus Christ is God. Jesus Christ is Savior. Jesus Christ is prophet. Is not a Savior. Ang daming mga doktrina ngayon. But if we took Judas tribe, like David, you can kill the Goliath spirit in our time in the name of Jesus Christ. Sabi ni David, papatayin kita sa pangalan ng Panginoon. Tanong, how many big churches today? At ako'y naniwala, kakampi natin ang Amerika. Kasi po, ang sabi ng presidente ng Amerika, dito sa bansa natin, dalawa lang, babae at lalaki. Ay hindi naman lahat, maraming pari ngayon, Cardinal Bakla, pedophile. Maraming mga pastor ngayon, kunwaring pastor may asawa, may mga anak, pero libre andita. Gagaling magpe-preach. Tapos sa pulpito, sa YouTube, bansa mo. Ang galing, ang husay. Ngayon, nag-react ang pinaka-leader ng simbahan. I hope, totoong lalaki. Marami ng bintang Antichrist. Para sa akin po, as long as you believe in the name of Jesus Christ, if we took war, chapter 17, verse 14, yun po ay gira laban sa kordero. Na yung gira na yon nangyari na sa Israel at sa hukbo ni Goliath, mga Pilisteo. Yung gira na yon tapatan yun. 40 days, nagharapan sila na walang puknat yun. Kumbaga, ang makauna lang ng target.
Pag sinabing 40 days, sa Biblia, sa malalim na pagtuturo, ang isang araw katumbas ng isang taon. So, halos tumatakbo ng 40 years. Ngayon, kung doblihin mo yung 40 years, merong 80 years. Bibihira ang nabubuhay ng 80 years. Ngayon, sa generation natin, tulad ko, 56 years old, na-discover ko ang doktrina ng iba't ibang doktrina from 30 years old. Pag binilang mo, 30, 40, 50, 26 years. Kumbaga si David, 40 days pabalik-balik, dala ng pagkain, tubig sa mga kapatid niya, baka nagugutom na kasi nga anytime lusubin ng Pilisteo, baka magkadigma, mahina yung tuhod, hindi kayang makipaglaban. Napagod si David, tika muna. Yung mga leon, mga uso, kaya kong ang pisngian at patayin eh. Sino ba to? Ay may Diyos tayong pinaglilingkuran. Tulad sa panahon ngayon. In 26 years, ma-observe, ewan ko lang kayo, at sinong mga pastor sa panahon ngayon, ma-observe mo ang doktrina dito, aral doon. Anong nangyari sa mundo natin kung perfect na? Ilang propeta na nagpakilala? Ilang pastor na napagkilala? Ilang evangelist na? Ilang teacher na? Ilang apostol nagpakilala na sa buong daigdig? O dapat na-edify na, body of Christ. Pero nandoon yung trouble. At ngayon, ang pinaka-leader sa sikat ng buong daigdig, sumausaw na sa politika. So dito mga kapatid, gera na ito. Gerang spiritual na ito na dito magkalantaran kung ano ang tinatago ng bawat tao. Kung anong lahi, kung anong tribo ngayon na pinagmulan ng bawat tao, if ito Christianity. So dito po, pag sinabing replace or change, convert, merong ipinakita po sa scripture sa Christian, binasa kanina, yung from Judah to Christian. Ayun na. Kasi po si Christ, pag sinabing Christ believers or Christian, ikaw po ay sumampalataya, naniwala na itong namatay at muling nabuhay in the name of Jesus Christ. Yung mga taong ito, kailangan po magpalit. Tulad ng pagpalit, halimbawa, sa pagiging masama dati, babaguhin sila. Pagpalit yon. Ito naman tribo din. Kasi itong tribo, buhay ito, hindi ito patay. Mga buhay na tribo katulad sa panahon po natin. Kaya yung tribo, mahalaga po kung saan nakakunik ang bawat churches ngayon o mananampalataya. Sundan natin. Sa Galatians chapter 5, verse 6, chapter 5, verse 6 ng Galatia. Sapagkat kay Kristo ito, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Kahit man di pagtutuli, kundi ang pananampalataya di gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Bakit po binanggit yung word na pananampalataya sa magitan ng pag-ibig? Dahil inibig ng Diyos si Abraham, nagkaroon ng pananampalataya si Abraham doon sa pangako ng Diyos. Kaya nga nagkaroon ng dalawang Jerusalem. Isa yung alipin, isa sa Malaya. Kasi nga, nung una, doubt sila. Ganon din naman tayo noon. Katulad ngayon, anong apelido natin? Lahi mo, lahi ko. Ano bang lahi namin? Anong lahi namin? Anong lahi nyo? O pag sinabing, lahi kasi ng mga yan, kaya kung ano ang anak, ganun yung ama. Sabi ng Panginoon, hindi. Kaya nangyari yan para maluwalhati ang Diyos. Teka muna, ano kayong ibig sabihin talaga ng Diyos? Yan pala. Pag ang isang tao nakakunik na sa Juda, yung lahi na pinagmulan ko anong sumpa yon, pwede siyang paalisin. Kaya pinasurinder nga ng Diyos lahat sa panahon ni Apostol Pablo in chapter 19 verse 11 and 12. Lahat ng anting-anting, mga salamangkero, lahat pinasurinder na nga yan para makunik siya sa Juda. Pero kapag hindi na isurrender ng tao yan, hindi siya makunik sa Juda, hindi siya actually Christians. They are Antichrist. Antichrist labas nun kasi hindi siya connected sa Juda. Sabi doon, ni pagtutuli o di pagtutuli. Lahat kayo ay iisa kay Kristo. Yan ang drive niyan eh. Okay. Colossians chapter 2 verse 16.
chapter 2, verse 16. Hmm, Sino man nga ay bumatol sa inyong tungkol sa pagkain, yun. o sa pag-inom, Hmm, o tungkol sa kapistahan, yun. o bagong buwan sa araw ng Sabat. Tuloy. Na isang anino ng mga bagay na nagsisilating, ngunit ang katawan ay kay Yun. Kristo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakunik na bilang lahi ng Huda, ang pinakita ng Diyos na lahi na mula sa Huda, na pinanganak ni Mary, na ang kinikilalang tatay niya si Joseph, na itong Joseph mula sa angkan ni Huda, mula kay David, merong iisang pinakita sa Biblia tulad ng binasa ni Sister. Tuloy mo sa, balikan mo, sige. 16 mo na. Chapter 2, verse 16. Sino man Colossians. nga ay huwag bumatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan sa Ayun. araw ng Sabat. Ibig sabihin po, sa panahon natin, kapag yung mga tao na lumipat na sa angkan ni Huda, lahat ng sino man pinagbabawalan na magsita tungkol sa Sabat, tungkol sa buwan, tungkol sa mga kapis. Pinagbabawalan sila sapagkat yung gamaganap niyan, yun yung mga tao na katulad sa kay Christ, na mula sa angkan ni Huda, na mula sa angkan ni David, na kaya nilang ipaglaban yan like David. Wala silang takot, hindi sila nanginginig unong mawala sa kanya. Bakit po? Kasal, libre. Basbas, libre. Car blessing, libre. Sabi ng iba, paano mabuhay si Pader? Nandyan nga ang Diyos eh. Sino nagpakain sa panahon ng gutom nung sila nasa wilderness? Wala silang karne, pinaulanan sila ng karne. Wala silang tubig, binigyan sila ng tubig ng Diyos. Sa time natin, anong takot na iisipin ng tao? Anong pangamba na iisipin ng tao? Tulad ng nangyari sa Israel. Nanginginig sila sa takot pag nakita nila si Goliath na Pilisteo, isang higanting tao. Ilang pinili ni David na bato? 5. Perfect stone. Okay. Ang sabi ng sunod na scripture, verse 17. Na isang anino ng mga bagay na magsisilating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yun. Tuloy. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo, Yan. sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yan. Nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, nagpapalalo ng mga walang kabutuhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Yan. So, from our old tribes, mula sa ating mga ninuno, pagka siya po ay mailipat sa Judas tribe, magiging bago siya tulad ng sisidlan. Yung isang sisidlan na katawan, temple of God, pananahanan siya ng bagong alak, which is Holy Spirit. Hindi pwedeng lagyan ng Holy Spirit ang katawan kung ang katawan nasa ilalim ng traditions of man at hindi siya nakaalis sa tribo ng kanyang kinagisnan. Tribo ng kayabangan, tribo ng pagmamalaki, tribo ng pagtaas sa sarili, tribo ng kahit ilang malita na mayroong pera, sige pa rin ipon ng pera. Tribo ng kaduwagan, tribo ng katakutan, tribo ng pag-alala. Abay, umalis natin sa tribo na yan. Sapagkat ang tribo na nagmula kay David, nakita natin na si David lang ang matapang. Si David ay naging tapat sa Diyos. Si David ay naging matapang upang sundin ang kalooban ng Diyos. Sunod na scripture, yung tinawag na
Pagdating sa Christians kasi po, tinawag siyang superseded by Christianity. Yung magpalit ka talaga, mag-convert ka talaga. Islam ka, convert ka ng Christian. Buddhist ka, convert ka ng Christian. Taoism, Buddhism, convert ka ng Christian. Hindi ka pwedeng hindi mag-Christian. Kailangan talaga mag-Christian sapagkat after that you are a Christians, kailangan mo maging kaisa o kabilang doon sa tribus tribe, Judas tribe. Pagka bilang ka doon sa Judas tribe, like David, handa kang pumatay. Sinong papatayin?